Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Sa loob po ng mga nakaraang linggo ay merong mga lumalabas sa social media kung saan ay pinaparatangan na ako ay nagnako ng pondo ng Kapitolyo. So gusto ko lamang pong ipakita sa inyo na hindi po totoo yung sinasabi nila. I have all the documents here to prove na wala po akong ninakaw dito sa Kapitolyo. So nanungkulan po ako sa loob ng almost 9 months bilang acting governor at sa loob po ng 9 na buwan na nanungkulan ako ay above par po ang aking pagpapatakbo dito sa Kapitolyo, and all of these are documented. So sa gobyerno po kasi ay documented lahat, hindi naman ito nagagawang house show. So yun pong pinapakita nilang mga dokumento ay pag inad mo po talaga ay maraming pera ang pag-uusapan. Pero pag ito naman ay ginastos natin, ay hindi naman po ito agad magagastos sa loob lamang ng 9 na buwan. Ang budget po ng 2025 ay ibang paggastos. Pag ngayon naman pong 2026, ay iba pa rin po ang paggastos nito. Nung ako po ay magsimulang manungkulan ng July 31, July 25 po actually pumasok, ay ang pondo po ng mga pagbili ng gamot ay kakaunti na rin lang. At ito lamang po ang ginamit ko sa loob ng 5 buwan na ako'y nanungkulan noong 2025. At wala pong nawala dito. Actually, ang atin pong provincial government ay nakatipid pa noong pong taong 2025. Ang ating provincial governments pagbidding ng mga gamot at mga medical supplies, ang akin pong ipinabid noong August to December ng 2025 ay nagkakahalaga ng almost 37 million. At base po dito sa bidding na almost 37 million, nakatipid po ang provincial government ng 8 million, 8.2. 36.69 po yung pinabid. Ang bidding lamang po ay ang lowest price po na binili ay 28 million lang. So meron pong savings ang provincial government sa pagbibili ng ating mga gamot, medicines at mga medical supplies na 8 million. Sa loob naman po ng panahon, January to March, ang total amount po na naipabid pagdating sa mga medicines, medical supplies, and other things may kinalaman sa ospital ay ang naipabid po namin sa loob ng 3 buwan ay 92 million. Pero ang presyo lamang po na pagbili namin ay 72 million. So ibig sabihin, ang provincial government po ay nakatipid ng 19 million sa pagbili ng gamot doon po sa ating CNPH. So all of this, ito po ay dokumentado. So ang atin po, alam po natin ang proseso sa gobyerno, hindi mo naman po yan mananakaw pag ito ay basta mo na lang kukunin. Hindi po yun. Sabihin na natin, sinasabi nila meron akong ninakaw na 260 million. Ay hindi naman po ganun ka. Hindi po yun nananakaw na ganun-ganun na lang na pag kinuha mo, withdraw mo, ay sa iyo na yung pera. So this goes to show, it only proves na wala po akong nananakaw kasi nakatipid pa nga ang provincial government sa pagbili po ng mga gamot dito po sa ating probinsya ng Camarines Norte. So yun pong mga pinalalabas nila na mga amount doon po sa ating social media ay hindi po yung totoo. Totoo, merong amount. Pero hindi naman po yun ninakaw. Hindi ibig sabihin na may amount na specific na sinasabi nila, ay hindi naman po yun nananakaw. Yun po ang budget ng ating provincial government para makagbili ng gamot at mga medical supplies. Nung ako po ay pumasok ng acting governor noong July 25, ang annual budget po ng probinsya ng Camarines Norte for the year 2025 sa mga drugs and medicines ay 62 million. Noong ako po ay pumasok noong July 25, 11 million na lang po ang budget. Noong pong medical and dental supplies na 73 million, noong ako po ay pumasok, 12 million na lang. Doon po sa food supplies expenses, 16 million po ang nasa budget. Nung ako po ay pumasok, 2 million na lang. So you can see the discrepancy
na hindi ko po ninakaw ang pera na to. Nung taon naman pong July 31, ang annual budget po sa medical and then drugs and medicines ay 52 million. Sa kasalukuyan po, as of March 31, ang medical supplies pa po na natitira, 58 million. Kung naandito pa po sa gobyerno, meron pang 58 million, ibig sabihin, wala pong dumadaan sa kamay ko na pagnanakaw. Sa drugs and sa medical and dental supplies, 79 million po ang budget ngayong taon. Sa kasalukuyan po, at 36 million pala yung sa drugs and medicines. Sa ngayon po, doon sa medical supplies, meron po pong 58 million na natitira. At dito naman po sa food supplies, yung mga pagkain, 20 million po ang budget, pero sa kasalukuyan po, meron pang 14 million na natitira. So, klarong-klaro po na walang nanakaw dito sa probinsya ng Camarines Norte, katulad po ng sinasabi ng ating mga katunggali. Katulad po ng sinasabi ko, si dati pong ex-governor Egay Talyado, humihingi siya ng transparency. Ako po transparent sa aking pagpapabid ng mga gamot dito sa atin sa ospital. Nakatipid po ako ng 8 million. Nakatipid po ako noong 2005, 2025, nakatipid po ako ng 8 million. Noong 2026, nakatipid po ako ng 19 million. Sa loob lamang ng 3 buwan. Kung transparent po si dating Governor Egay Talyado, pakitaan niya po ako ng mga dokumento na during the time, sa loob ng 12 taon na nananungkulan siya bilang gobernador sa probinsya ng Camarines Norte, ay meron pong savings sa pagbibili ng gamot, medical supplies doon po sa CNPH. Pag meron po siyang napakita, magre-resign po ako na siya ay nakabigay ng nakapag meron mga savings nung panahon na siya po ay nanunungkulan dito sa atin sa Kapitol bilang gobernador. Yun lamang po. Magandang hapon sa inyo. So, any questions? Ako po mauna. Kasi sa budget na dyan, wala po naging problema. Ang isa po sa mga issue, walang gamot ang ospital. Mula daw po kayo na maupo, wala nang gamot sa provincial hospital. Since na pumasok mo kayo, may gamot ba ang ospital at nang umalis kayo, may gamot pa rin po ba? Well, nung panahon ng 2025, din ng August, September, October, nagsisimula nang mawala. Number one, wala namang pondo. Ang atin pong provincial government, hindi kayang suportahan ang lahat ng gamot na pangangailangan galing lamang sa provincial government. Ang atin pong mga ospital ay umaasa sa suporta ng national government. Meron pong tinatawag na malasakit, MAIP. Ito pong dalawang ito, kahit 5, hindi na po yan nakapagbigay nung nagkaroon na ng problema sa national government. Wala na pong meron po ang ating national government na tinatawag na no balance billing. Ibig sabihin, zero ang billing ng mga pasyente. Kung zero po ang billing ng mga pasyente, ito po ay sinacharge natin sa national government, sinacharge natin sa malasakit, sinacharge natin sa MAIP. Kung hindi po nagbibigay ng pondo ang malasakit at MAIP, wala pong pang-sustain para pambili ng mga gamot ng ating mga mamamayan. Wala po talaga. Kahit sino pa pong magsabi, wala namang pagkukunan kasi wala namang pambili. Ako, acting governor, kung wala naman akong budget, paano ako makakabili ng gamot? Walang pundo eh. You can see, nakikita nyo naman kung kailan na pumasok, 12 million na lang ang natitira ng gamot. Every year po, merong problema sa kadahilan ng kulang naman talaga ang allocation ng pambili ng gamot ng ating provincial government. Pag tayo po, ang budgeting po, pag nag-budget ang ating Kapitolyo, yung demand kung kailangan ng provincial government ay 100%, ang naiaalat lamang po niya sa budget ay almost 60%. Meron pa pong 40% na titira, at itong 40% na natitira na ito ay pupunduhan lamang pag iipon-ipunin. Pag merong mga savings pagdating na namang September, October, at yun na po ang pambili ng gamot. Follow-up ko lang po. Ibig sabihin, since po na maging acting governor po kayo, anong buwan po kayo nagkapag-pabid
nagkaroon ng procurement na makabili po ng November na. Kasi nagpre-prepare ka naghahanap kami ng pondo na pambili kasi wala nang pondo, and nagpre-prepare kami ng mga documents para makapag-bidding. Kasi ang bidding, it takes some time bago makapagpabid sa ating mga procuring departments. Next na. Dennis Sanchez. BG, nakita naman po natin yung malaking kaibahan ngayon ng CNPH kumpara noon na tinawag pa pong dugyot na hospital. At kaliwat kanan po ang banat sa inyo sa social media. So, para po sa inyo, lalong-lalo na po yung may kakambal na mascot, para po sa inyo, ito po ba yung pawang paninira lamang sa inyo? Well, pag tinitingnan ko, ganun na lumalabas sa akin kasi wala naman akong ninakaw. Wala ang alam pambili ng gamot. Pero ano gagawin ko? Walang pambili ng gamot eh. Ipangungutang ko ba? Hindi ako nangungutang kasi dapat matuwa ang mga taga Camarines Norte kasi hindi nagkaroon ng utang na pambili ng gamot nung sa loob ng 9 na buwan ako'y nanunungkulan. Hindi ko yan pinayagan na mangutang kami dahil wala namang pambayad, walang budget. Well, Noong pong mag-assume si Governor Padilla bilang governor, pinatawag po niya ang mga staff ng provincial hospital at tinatanong niya bakit nag-iba ang proseso sa pag-procure ng gamot na dati, monthly, naging quarterly. Naka-apekto po ba ito sa... Well, meron kasi meron ng bagong procuring process. Nag-start ito ng March 1, 2026. So, hindi ka na pwede ditong pati-hati. Dapat lahat ng mga kailangan mo sa loob ng isang taon, o first quarter, isang PR lang yun. So, hindi na pwedeng yung lahat lamang ng gamot sa ganitong sakit ay pagpapahati-hatiin. Hindi. Dapat sama-sama na ngayon. Merong PPNP na tinatawag. Kaya, pag pagsasamahin mo yun, pag hindi nagtutugma ang PPNP at saka yung purchase request mo, babaguhin mo naman ang babaguhin yun until such time na madidelay ang pag-procure mo. Pero, bago kami matapos ang first quarter, nakapag-procure na kami ng mga gamot worth 92 million based on documents and starting to deliver the drugs and medicines as of the moment. Magandang hapon po, Vice. Very evident po yung malis doon sa mga pinalalabas ng mga fake news, mga maling balita laban po naman sa inyo. Are you planning or contemplating to file a case against dito sa mga taong ito? Well, I am gathering evidence. Nag-provide na ako, meron mga kausap ako mga national agencies para lamang ma-identify namin kasi magaling nakatago yung kanyang mga pinagsisimulan Actually, yung Camarines Norte ngayon ay na-create lamang siya ng March 25. And this Camarines Norte ngayon ay nagsimula, ginawa sa bayan ng Jose Panganiban. So March 25 and then it is created in the municipality of Jose Panganiban. So yun ang aming mga information na meron kami and others will follow eventually. How about po yung mga openly at madalas na po natin naririnig na kayo po ay sinisiraan, wala namang batayan. Tuloy-tuloy po ba yung ating sinasagawang pakikipag-ugnayan sa mga abogado kung paano po makakasuhan itong mga tao? Well, marami na akong kinasuhan. Meron na akong 2 kaso na pinail and it is for filing na sa Regional Trial Court kasi there is probable cause, there is certainty of conviction and any moment may ipapile na yon. And yesterday, meron naman akong pinail na case and for the next weeks, meron akong 12 cases na ipapile para makaisa man ako doon ay makadali-dali rin ako. May plano po ba kayong pasalitain din yung mga head ng offices na dinadaanan po ng mga papel sa paglalabas ng pondo para magsalita sila na walang nananakaw na pera dito? Well, dito pa lamang sa mga dokumento ko ay makikita na natin na walang nanakaw na pondo at walang pondo dito sa Kapitolyo. So, sila naman ay nagtatrabaho lang ito. Huwag na nating isama doon. The buck stops with me purely because I am the acting governor during the time na siyam na buwan na ako'y nanunungkulan dito. Ano po yung mensahe po ninyo doon po sa mga political opponents po ninyo? Malayo pa po yung eleksyon, pero lumilitaw po kayo doon sa mga post nila na parang patungkol po sa inyo na
para bang kayo ho yung kanilang gustong palitawin na nagkaroon ng pagnanakaw dyan po naman sa ating po namang CNPS. Ano po ang mensahe po ninyo sa kanila? Sa akin po, ganito, challenge ko po lahat ng mga politiko dito sa Camarines Norte. I challenge Egay Talyado. Magkaroon po kami ng waiver. I will sign a bank waiver pag nag-sign din po ng bank waiver si Egay Talyado. Tingnan po natin kung magkano ang pera ko sa bangko at kung magkano ang pera niyo sa bangko. I am more than willing to sign bank waiver. Pipirma po ako. Makita nila lahat ng bangko ko kung magkano ang naging pera ko sa bangko. Pag-aralin nila at tingnan po natin kung magkano ang naging pera ni Egay Talyado sa kanyang bangko. Vance, bakit kaya po sa iyo nakasentro yung lahat ng paninira at mga intriga ng kabila? Well, gusto siguro nila akong pasikatin. Siguro nagwagwapuhan sila sa akin. I don't know. But everything boils down to politics. Yun lang naman yun. Wala nang iba. Una po ay pinag-aaway kayo ni Governor Dong. Parang may mga post po na pinagsasama si Governor Dong at si Kong Josie. Ito po ba may intensyon na talagang sipain kayo at silang magsama? Katulad nga ng sinasabi ko, nasa politika tayo eh. May kanya-kanya silang mga style kung paano guguluhin. Pero katulad pa rin ng sinasabi ko, ang style nila is divide and conquer. But it will never happen. We are not going to be divided, but we are going to conquer them. Vice, ano po ang gusto niyo parating sa mamamayan ng Camarines Norte sa kaliwat ka ng mga paninira at fake news na pinapakalat po nila? Ako po ay isang maayos na politiko. Malapit na malapit po ako sa tama kaysa sa mali. Kung ako po ay merong mga kamalian na ginawa, ayun po mga kalaban ko sa politika. 10 beses, 20 beses po ang mga kawalang hiya na ginagawa ng mga tao na yan. Ano po ba talaga ang lalabanan niyo sa susunod na election, Vice? Hindi po natin alam kung ano, depende kung ano ang sitwasyon na mangyayari. Opo. Marami po pumakalat ngayon ng mga dokumento na official document po natin dito sa gobyerno, sa Kapitolyo, at nagagamit po sa laban sa inyo. Ano po ang inyong panawagan dyan sa mga dinadaanan ng mga dokumento na lumulusot? Well, yung aming kalaban ay nanungkulan ng 12 taon. Definitely marami pa yung tao dito sa atin sa Kapitolyo. Marami yan, hindi natin maalis yun sa kanila. Pero ang sinasabi ko lang sa aking mga kalaban, kung napatunayan ninyo na ako ay merong mga ninakaw dito sa Kapitolyo, kasuhan ninyo ako. Dapat you file a case against me para, number 1, nagsasalita sila, hindi ko naman sila mga kakilala. Kung talagang matapang sila, magpaharap sila sa social media. Tiningnan mo ang mga tao nila, nakalock ang profile, hindi mo makita kung nasaan. Kung talagang magagaling sila at sinasabi nilang transparency, magpakilala sila at akusahan nila ako kung anong aking mga ginagawa mga kasamaan at mga ginawa kong kasamaan sa loob ng 9 na buwan na ako ay nanungkulan dito sa Kapitolyo. Sa kabila po nung mga intriga po sa inyong dalawa ni Governor, kumusta po ang relasyon ninyong dalawa? Well, wala pa kaming problema ni Governor. Wala siya ng 9 na buwan, so wala siya sa limelight. Ako ang pumalit sa kanya. Pero ngayon siya na, so I respect him na he is going to be in the limelight eventually. Sa estado po na pinapaghihiwalay kayo, pinag-aaway kayo, Ay katulad na sinasabi ko, they cannot divide us. Ano po naging kapahayagan ni Governor Dong dahil ito mga nakaraan palagi kayo magkasama sa sitwasyon etong patuloy na paninira? Well, katulad na sinasabi ko, ako lang naman ang binibira eh. Since siguro they think na dapat nila na akong pilayan dahil ako ang mga tinik sa kanilang mga hangarin, but katulad nga ng sinasabi ko, I will continue to serve this province purely because I love my country. Yun po ang nasa puso ko eh. Gusto kong kahit papano makapag-contribute ng isang maayos na pamamahala dito po sa atin sa probinsya ng Camarines Norte. Vice Gov, posible simula pa lang ito at magpapatuloy ang demolition job. Ano po ang may papaabot nyo sa ating mga kababayan? Nagsisimula pa lang, I think, kasi ang election ay 2028 pa. Marami pa diyang lalabas na kung ano-ano. And meron akong idea kung sino yung tao na he is really the brains and mind behind this demolition job sa akin. Hindi pa ninyo po hinaharap itong mga political attacks na to.
At habang ginagampanan po ninyo yung tungkulin bilang Well, hindi ako natatakot purely because wala naman akong ninakaw dito sa Kapitolyo. Pag ikaw ay may ninakaw, di munggol, siyempre takot ka na. Pero kaya kong humarap sa mga tao na ako ay walang ninakaw dito sa Kapitolyo at magpasalamat ang mga taga Camarines Norte dahil almost 30 million ang natipid ko. 28 million ang natipid ko. Ano ako ay bumibili ng mga gamot at medical supplies dito sa CNPH. So, BJ, ano po ang payo po ninyo sa ating mga kababayan? Dahil sa talagang tumitindi lalo itong demolition dyan po sa inyo. Ano po yung maipapayo po ninyo sa mga kababayan po natin? Kasi sa social media, pag tinignan mo siya sa social media, maniniwala ka ay. Makikita mo, maniniwala ka. Pero katulad nga ng palagi kong sinasabi, ako ay walang itinatago at kaya hindi ako natatakot. Kung bating sa pagkakataon na maniwala ang mga taga Camarines Norte sa mga paninira na ginawa sa akin, wala na akong magagawa. Naniwala sila eh. Pero matuwa sila dahil merong Joseph Ascucha na nanunungkulan dito sa probinsya ng Camarines Norte. Last na lang po, meron po yung pinapa-investigahan po noon na kung saan binili ng provincial government, pinatay yung Centennial Ward, yung 3 building, hindi naman pag-aari pa rin ng gobyerno. May resulta na po ba itong investigation na ito? Well, na-dismiss yan ng